Magandang araw, hapon or gabi, no, sa inyong lahat, guys. Today, um, magko-comment ako, no, o sa about sa giyera na nagaganap sa Iran, America, and Israel. Napaisip kasi ako, no, bakit kailangan pang maggiyera? Diba? Although nakasulat yan sa Bible na magkakaroon ng digmaan bansa sa bansa, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar. At kahit si Nostradamus, yan din ang sinabi niya na magkakaroon ng gera, tapos kasi malapit na yung end of the world, gano'n, di ba? Since nakasulat yun about sa gera, no, ibig bang sabihin kailangan nyo matupad? Kailangan maganap ang gera? Di ba kaya, hindi ba naisip ko lang, no? Kasi siguro tingin ko, kaya sinulat yun doon, kaya nilagay yun doon, siguro to prevent, no? Hindi para matuloy ang giyera. Siguro to prevent giyera. No? Siguro ang pag-isipan ng tao na, maganda ba ang giyera? Okay ba mag-giyera? Ano ba ang cause and effect na magiging magkakaroon pag nagkaroon ng giyera, di ba? Sino ba unang mahihirapan? Sino ba ang unang magsasakripisyo, magbubuwis ng buhay. Diba? Kasi naisip ko lang, bakit kailangan magkagera pa? Ba't kailangan matuloy o matupad yung nakasulat, yung nakasaad, yung magaganap? Diba siguro, ako tingin ko baka kaya siguro sinulat yun doon para ma-prevent ng tao yung gera eh. Diba? Ito in behalf of ako hindi lang sa akin, no? Sa mga boys, girls, no? Bata, matanda, middle age or whatever, kung ano man kita dyan, kung ano man kasarian niya, boy, girl, bakla, tomboy, no? Kumbaga, para sa aming mga ordinaryong mamamayan, ako tingin ko, ang gera, propaganda lang yan, no? Propaganda ng mga malalaking bansa, no? Tulad ng Amerika, ng China, ng Russia, ng Europe, no? Kumbaga, usaping pang malalaking bansa eh. Kasi kami as Pilipino, nandito ako sa Pilipinas, hindi naman namin kaya yung gera, di ba? Kaya ba namin yun? At sinong ordinaryong mamamayan ang magkakagusto sa gera? Ako as mother, as woman, as nanay, diba? As anak, as kapatid, as asawa, syempre hindi ko gusto ng gera. Kasi unang-una, sino ba magsasuffer dyan sa gera na yan? Diba? Sino ba may gusto niyan? Di ba pwedeng wala na lang gera? Oo, nagkakaroon tayo ng palig kasi ang life is competition, di ba? Kumbaga, bawat bansa nagko-competition yan eh. Sige, okay na mag-competition, pero siguro para magkagera pa. Dapat siguro pag-isipan niyang mabuti, no? Lalo na ng malalaking bansa, no? America, Russia, China, France, and Middle East, and so on and so forth. Sana pag-isipan mabuti bago ituloy ang gera. Tulad niya sa nangyayaring gera sa Iran, Israel, and America. Sino ba nag-suffer? Sino ba yung most affected na tao? Di ba yung mga walang kinalaman, yung mga inosente, di ba? At tulad niyan, nagtaas ang gasolina, nagtaas ang oil. Sino nagsuffer? Aba, lahat ng tao sa mundo. Kami ngayon sa Pilipinas, tumapalo na yata sa 100 pesos ang kada litro ng gasolina. Tapos paano yung gasol, di ba? Paano yan? Kaming mga maliliit, kaming mga inosente, kaming mga walang kinalaman, ang nagsasuffer niyan. Please, hinto niyo yung gerang yan. Stop war. Huwag niyong idamay yung mga nilalang sa mundong ito na walang kinalaman about sa mga kung ano yung mga hidden desire ng bawat malalaking bansa. Huwag kayo mandamay ng mga inosenteng katulad namin. Kasi kawawa naman kami. Oo, kayo malalaking bansa, mayaman kayo, marami kayong pera, may powerful kayo. How about us? How about yung mga, diba, yung mga Pilipino, hindi lang Pilipino, ng bawat bansa na maliliit na bansa na hindi namin kaya. Hindi namin kayang mag-war. Hindi namin kaya yung mga ginagawa o mga gagawin o mga plano nyong yan.
Kayo lang may kaya niyan. Ilan lang kayo. Paano naman kami, mas makakaraming mga nahihirap na bansa, mas maliliit na bansa na hindi kaya yan. Please, please stop war. Stop war, please. Para sa lahat. Alang-alang man na sa lahat ng tao sa mundo. Huwag niyo isipin yung para sa inyo lang. Huwag niyo isipin na porkit malaking bansa kayo, kaya niyo yan. How? Isipin niyo rin na hindi namin kaya yan. Kami mga may hindi kaya. Pagpalagay na natin sa 100% ng tao dito sa mundo, 20% lang o 30% lang ang may kakayahan ng ganyang war. How about 70%? And we are belong to 70%. Please, as nanay, as anak, as asawa, as lola, as simple mamamayan, I don't like war. Please, we don't like war. Kasi, hindi naman yan makakabuti para sa lahat. At para sa mga maliliit na katulad naming bansa. At para sa mga taong inosente, hindi namin yan kaya. Please lang, stop war. Please, stop war. Yun lang, mga kababayan. At anyway, hindi lang ito war. Itong sinasabi kong to, hindi lang to war para sa Iran, Israel, o kung saan sa bansa. Hindi lang para yun doon. Para sa pangkalahatang giyera na iniisip ng bawat mamamayan na mga malalaking tao. No? Hindi lang ito para sa Iran, Israel, and America. Lalo-lalo doon sa mga bansa na nag-iisip pa ng war. Huwag na, please. Stop war. Love na lang, please. Love, peace. Thank you. Yun lang po ang aking masasabing opinion. Thank you sa lahat.